Ang daming doubts in my mind na baka ano lang 'to, roadblock lang 'to, baka kailangan ko lang mag-LOA. Lagi na lang ako yung mali, lagi na lang ako yung may nagagawang hindi tama. Mahal ko siya pero ayoko maging katulad niya. Hello, I'm Anthony. I'm a fourth-year student in production design. Hi, my name is Justy Ballas and I am affiliated being a public servant as a SK Kagawad in Pasay City. Ako si Lawrence Ofalia Botalon, third year college student. Nung lumalaki ako actually, walang specific na coping mechanism yung pamilya namin actually. Humuhupa na lang yung mga problema, yung mga galit. Humuhupa na lang hanggang sa nawawala na lang, nalilimutan. So ayun yung mga nakikita ko sa loob ng bahay namin. Magkaka-conflict and then biglang magiging okay kami kapag kakain, gano'n. Tsaka namin pag-uusapan kapag kailangan na namin ng mag-reconnect or kapag may tired days lang kami, kapag may bad day lang kami, kailangan namin mag-reconnect and then tsaka siya napag-uusapan. Yung conflict is all about communication. Example din sa amin, meron kasing conflict in terms of financial problems, burden and everything. Like yun yung pinaka nag-lead sa pagtatalo na hindi nila ma-settle as one. Sa anger issues, yung temper kasi nila sobrang ikli lang. Yung pagiging stereotype nila. Lahat na lang na makita nila pangit para sa kanila, ganun. Siguro being an only child, sobrang tindi ng pressure maging perfect, maging top-notcher, gano'n. Siguro sabay-sabay sila na kasi I was from accounting sa DLSU. 1 year pa lang ako dun, sumuko na ako. Sobrang hirap. Sobrang nabigla ako dun kasi, ba't ganun? Ba't nahihirapan ako? Sobrang galing ko sa math nung high school. Sobrang galing ko sa ABM. When I was the age of 13 or 14, my mother planned mag-abroad kasi in terms of practicalities, syempre we know naman na ang pera nasa ibang bansa. Then my father was, as far as I know, yung ano siya, technician ng airplane. Then syempre, ang misconceptions kasi pagdating sa pagiging mechanic man or technician, basta more on sa airplane ka nagtatrabaho or airport, wealthy ka, malaki yung expectations nila na salary mo. Pero turns out, early retired siya for the age of 56, I guess. But then again, my mother decided to be a maid in Bahrain. Then, life is too difficult for us to handle. Knowing na ang mother kasi, it has a major role sa family. Both parents naman. But ang mother kasi, di baling mawala nga ika nila ang father. Basta andyan ang nanay, buhay ang pamilya. Pero kapag ang father ang nagsettle, hindi ganun mabibuild up yung family. Imbes na maging routine namin is to have this bond as one na yung thickness ng blood, it changed. So, syempre, as we recognize those pagsubok, we tend to have this experience for us to easily execute na eh. Ay, eto na, encounter ko na to. So, therefore, madali ko na lang to ma-handle. Siguro nung mga 15 years old, kasi doon ko na-realize na sobrang toxic pala ng household namin. Siguro nung 15 years old kasi ako, doon ako nag-start na maging Christian, doon ako nag-start na magsimba-simba. So, nung na-realize ko na toxic yung household namin, isa kasi sa mga naging factor yung simbahan kung bakit mas lumawak siguro yung pag-iisip ko when it comes sa family, ganun. Isa din yung yung anger issue. Actually, up until now, wino-work ko pa rin siya. Parang sinabi ko sa sarili ko na, ay paglaki ko or pag nagkaroon ako ng family, ayoko nang lagi ako magagalitin. Kasi actually, konting background lang, naging biktima din ako ng gender identity crisis actually nung bata. Kasi lagi akong pinagko-compare siguro sa kapatid kong lalaki na mas matanda sa akin. Kapag kinumpare mo kasi kami, mas malambot ako eh. So lagi nila ako inaasar na bakla, lagi nila ako inaasar na malambot, ganun. Isa yun sa mga gusto kong baguhin pag nagkaroon ako ng family. Ang ginagawa ko kasi as the eldest, I don't tolerate yung mamaya na, bukas na. Though sinasabi ko sa mga siblings ko for them to benefit it, yung mismong significant impact na ito sa kanila itong gawain na to. Para, alam mo yun, matuto sila sa bawat gawain. Being the eldest, syempre kung ako lang makaka-experience na ito, like ako lang ang may alam kung paano gawin. Paano ka? Example, yung babae kong kapatid. To the point na magkakaroon ka ng pamilya. Dapat alam mo maghugas ng plato,
magwalis, yung mga basic house chores. Imbes na numbers yung tinitignan ko, yung gawa ng iba. So, parang nagkakaano ako, imposter syndrome, na kapag nakita ko yung output ng iba, kasi nga hindi pa rin ako sobrang galing mag-drawing. Kapag nakita ko yung mga drawing ng iba, ay, grabe. Parang mas deserve nila tong program na to, or mas deserve nila tong opportunity na to. Kasi during my early years, ang dami kong pinapasukan, ang dami kong opportunity nung nagko-cosplay ako, nung active pa ako dun. And kapag may nakikita akong mga people na sobrang ganda ng prop nila, sobrang ganda ng costume nila, bakit hindi sila yung nandito sa posisyon ko? Like, yun yung naging unhealthy trigger ko, yung kinukumpara ko yung sarili ko sa iba. Pero counter ko sa trigger na yun is, nandito ako, pinaghirapan ko 'to. Nandito ako for a reason, and hindi pa rin naman ako pumapalya ng gano'n kalala para hindi ma-deserve yung mga gano'ng opportunity. Ang daming doubts in my mind na baka ano lang 'to, roadblock lang 'to. Baka kailangan ko lang mag-LOA, pero hindi ko naman kaya yun na wala akong ginagawa or wala akong academics. Tapos ang dami kong doubt nun kasi isa rin yun, hindi siya practical thinking na i-pursue yung creative field compared sa i-pursue yung business, at least dito sa country natin or sa dami-daming household. Ang daming nagtuturo na maging practical na lang, like maging nurse na lang, maging engineer na lang, maging architect, accountant, imbes na i-pursue yung arts. Pero nung inamin ko sa mom ko na hindi ko na gusto yung accounting, nung time na yun, sobrang na-guilty ako nun kasi nung time na inamin ko, binilan niya pa ako ng mirror kasi nagko-cosplay ako nun. So binilan niya ako ng mirror. Then doon ako nag-breakdown na, "Ma, hindi ko na kaya mag-accounting. Hindi ko na kaya i-pursue tong BSA." Tapos yung worry niya lang naman talaga dati is kung sure ako. Kasi susuportahan niya ako kahit saan. So sinabi ko na sure ako, even though may doubts pa rin ako. Sure pa rin ako na hindi ko na kaya yung path na yun, yung pagiging accountancy student. So yun yung main doubt ko, na hindi siya practical, na hindi siya nakakayaman, or sobrang dami kong roadblock na. Kasi ang daming mas artistic sa akin, especially nung time na yun, ang daming mas magaling sa akin. Kaya yun rin yung isang doubt ko. Ang daming mas magaling sa akin. Compare dun sa world ng accounting, compare dun sa world na math, magaling na ako dun. Bakit pa ako mag-stray away dun? Whenever I feel so uncertain about myself, for instance, abot sa puntong galing ka sa school, galing ka sa service, pagod ka, tapos makakarinig ka na lang ng foul words, tapos away, nakakaano kasi, nakakarindi. To the point na, Diyos ko, magpapahinga ka na nga lang, tapos yun at yun yung may encounter mo. Recently, napunta ako sa performing. So, for the last 5, 6 months, nagpe-perform ako sa mga events, sa mga birthday, ganun. May mga hinahabol pa akong commissions that time. May mga hindi pa ako tapos na mga props, mga costume. And may mga projects rin ako sa school. So, syempre, performing yun. Like, part-time ko yun, may bayad yun. So, dun ako nagko-focus. In return, medyo bumababa yung quality ng work ko. And whenever nakikita ko yung work ko na hindi kasing ganda as before, syempre nalulungkot ako. Syempre na-disappoint ako sa sarili ko. But I learned to just let it go kasi nga isa sa mga prof ko nagsabi, like, hindi yan sa akin. Yung art ko, ihiwalay ko sa sarili ko. Kasi magiging attached ako masyado. And doon ako de-depress. Doon ako magiging sad. Sisiraan ko yung sarili ko sa ganong mindset. So, I learned to let go of my art. Isipin ko na lang, my next project. Doon na lang ako babawi. There was very long time na mas mababa yung quality ng work ko and sobrang halata siya. After I retired sa pagpe-perform, doon nagsimula na nagkakapassion na ulit ako. Doon ako mag-focus ulit sa work ko. Kasi nga, yun yung mas need ng attention. Yun yung priority ko. Yun yung primary goal ko, na makagraduate dun sa program na yun and mag-succeed. Isa sa mga reason kung bakit gusto ko talaga ma-break yung yung behavior ko sa loob ng bahay or behavior namin sa loob ng bahay. Lumalabas kasi yon. So, para mabago yung behavior ko sa labas, kailangan ko muna baguhin yung
behavior ko sa loob. So ayun yung isa sa mga rason kung bakit gustong-gusto ko talagang ma-break yung cycle, ma-break yung toxicity sa loob ng bahay. Kasi may nagsasabi nga na syempre ang tahanan yung una magtuturo sa'yo eh. So dapat before mong ipakita yung behavior mo sa labas, dapat ma-fix mo muna yung behavior mo sa loob. That's why gusto ko siyang baguhin. Siguro pag nagkapamilya ako, gusto ko siyang baguhin na lahat ng mga magiging anak ko, maayos yung pagpapalakad ko sa kanila. Siguro yung gusto ko maging ako, yung hindi yung maging katulad ng tatay ko, parang ganun. Pero mahal ko siya pero ayoko maging katulad niya. I might say na lang na think before you act or do it. Kasi every decision you make kasi katulad ko. Naging decisive ako that time when I was leaving them. Pero oo nga, wala kang problemang tatahakin. Pero sa tingin mo without them, wala ka pa rin ma-encounter na problema or dadanasing problema. Meron ka pa rin haharapin. Like to survive yung sustento na magulang. Kaya mo ba at your teen days? Syempre hindi. You have to provide to yourself na to the point na pangkain mo, yung needs and wants mo, 'di ba? At other necessities in life. Kaya ang hirap. Kaya ikaw bilang isang individual, you should think the possibilities. Lalo na yung inevitability ng ng mga bagay-bagay. For example, sa school, I was planning to continue my career sa BPO. Pero hindi eh. Sabi ko rin sa sarili ko, kung magpupursue ako dito sa field na to, ano kayang mangyayari sa akin kapag binitawan ko to? Oo nga, kikita nga ako ng pera. Makakatulong ako, makakapag-provide ako. Pero short term lang yun. Sabi ko, dito na lang ako sa long term instead of the short term. Marami na bang ibang kumpanya din na pwedeng kumuha sa akin kasi may experience na ako. Pero ito bang diploma, kapag hindi ko ba siya tinapos, ano na lang ako. 'Di ba? Like yun yung pinaka pumasok sa akin. Choosing two options na pang long term at pang short term. Pero syempre, nag-ask din ako ng opinions of others. At nanghihingi din ako syempre ng sign kay God na to the point na nahihirapan ako. Okay lang maging decisive ako, pero bara-bara lang kasi ang tingin ko sa pagiging decisive eh. Walang proper flow or accordance ng planning. Pero doon man, ang nakalap kong information sa opinion ng ibang tao is to enter the world of pang long term. Kaya sabi ko, di baling kalimutan ko na muna ang na totally kalimutan. Pero tabi ko muna ang pagtatrabaho kaysa sa hayaan ko yung pag-aaral ko. A lot of things keeps me committed and motivated. First and foremost, yung family ko. They never fail to make me feel enough. Palaging sinasabi nila, sapat ka na. Like, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging ganito, ganyan. Like, mabuhay ka ng masaya, sapat ka na. And another thing na keeps me motivated is palagi kong binabalik-balikan yung dream ko na to help people. And more recently, nag-grow siya to, yung dream ko is to inspire people. Kasi there was a time nung active pa ako sa cosplay. Ang dami nag-comment, ang dami nag-message sa akin na nakaka-inspire yung gawa mo. Like, ang ganda ng gawa mo. Sana maging ganito rin ako or sana maging ganito rin yung gawa ko. So, that keeps me motivated. Yung fact na kaya kong mag-inspire ng other people, kaya ko pa magpasok ng ibang people into the art field. And through that, I'm becoming this other person na will inspire them to break their cycle. Kasi nga, yung mga things ka na nag-break ng cycle ko dati is mga movies, mga other people na creative nandun sa art field. So, that's what motivates me. This dream to inspire people.